Kumusta nga ba ang pagtitiwala mo sa Panginoon? Nari pa ba ang buong pagtitiwala mo sa Kanya? Kung lalo na kung ika'y tinawag na Panginoon na mag-alay ng iyong buhay para sa Kanya. Sa ating Ebanghelyo ngayon, tayo pinalahanan sa ating pagdiriwang ng kapistahan ni Saint Barnabas na magtiwala sa Panginoon. Sa ating Ebanghelyo, sabi rito na as you go, proclaim the kingdom of heaven is close at hand. Cure the sick, cleanse those suffering from virulent skin diseases, drive out demons. You receive without charge, give without charge. Provide yourselves with no gold or silver, not even with coppers for your purses, with no haversack for the journey, or spear tunic, or footwear stuff. For the laborers deserves his gift. Ito palala ni Kristo sa buhay natin. Kung ang Diyos ang siyang tumawag sa atin, sigurado na tayo ay alalahayan ng Panginoon. God will take care of us. So napakalaga yung ating pagtitiwala sa Panginoon sa anuman ang ating mga kinakaharap sa buhay, anumang mga pagsubok na ating naranasan sa mga oras nito, ay buksan natin ating puso sa Diyos, that God will provide our needs. Kaya kung ang Diyos ay kumakalinga sa atin, kung ang Diyos ay tumawag sa atin sa kabila ng ating pagiging hindi karapat-dapat, ay isipin natin na ang kanyang pagtawag ay isang biyaya galing sa Diyos. At bilang tinawag ng Diyos, ay napakahalaga na maging bukas tayo na maging biyaya rin sa ating kapwa. Kaya sabi Kristo sa Ebanghelyo, you receive it as a gift, give it as a gift. So hindi dapat na sa buhay natin namumuhay tayo na naroroon yung ating pagdidemand, no? Pagdidemand sa mga sakripisyo, sa mga ginawa natin sa buhay natin. Datapwat, kailangan na bukal lagi sa ating kalooban ang lahat ng mga ginagawa natin, lalo na kung ito ay may kinalaman sa misyon. Lalo na ito kung ito ay may kinalaman sa ating pag-aalay ng ating buhay sa Panginoon. Harinawa, palakasin tayo ng Panginoon sa ating pang-araw-araw na buhay, lalo na sa mga panahon na tayo ay nakaranas ng mga matinding pagsubok sa buhay. Naway lagi natin alalahanin na ang Diyos ay nariyan upang kalingain tayo at pagkalooban ng mga pangangailangan natin habang sinisikap natin na gawin ang kalooban ng Diyos. Sumuli, mapagpalang sa inyong lahat at makakasa kayo sa aking panalangin, lalo na sa mga nakaranas na mga kalamidad, at naway sama-sama tayo magdasal para sa isa, at dalangin ko na malampasan ninyo ang mga pagsubok, mga problema na inyong naranasan sa buhay na ito. So muli, mapagpalain sa inyong lahat at naway ingatan ng Panginoon kasama ang inyong mga mahal sa buhay.